Magandang tanghali ho sa ating lahat na mga taga-subaybay ko dito sa aking YouTube channel via Christom76 at sa aking 155 subscriber. Hope that we all grow here in my channel so that I can upload more basic videos that are informative and the type of videos that makapagbibigay sa inyo ng mga info regarding self-defense. Doon sa mga iba kong viewer dito na gustong matuto ng basic self-defense and offense, pwede nyo siyang panuorin at siya naka-upload lahat dito sa aking video. Scroll nyo lang ho pababa, i-like and also i-share sa iba so that marami ang nare-reach natin and tayo'y nakapagbibigay ng mga maiikling kaalaman hingil sa larangan. And by the way, hindi ko binebenta itong mga ito. Ito'y ginagamit kong reference. Hindi ko rin ho ito pinalilimusan sa mga nagko-comment sa akin. Ito ho'y pinapakita at nire-review ko para do sa mga newbie na kahit papaano kung gusto nilang sumabak sa larangang espiritual, kahit papaano ay magkaroon sila ng kaunting kaalaman. At for your information din, ang larangang espiritual o pag-aanting na katawagan ng mga matatanda, hindi lang ho ito napopokus sa isang klase. Ito'y napopokus din sa self-defense. So kung kayo'y marunong ng any of the following: boxing, taekwondo, karate, judo, muay thai, mixed martial arts, krav maga, arnis de mano, kung fu, etc. etc. Ang mga gamit na ito, kapag inyong ikinumbine sa inyong pag-aaral ng self-defense o martial arts for competition man or for street purposes na pandepensa, ay mas lalong makakatulong sa inyo. Basta't kayo'y focus lang at naniniwala sa inyong inaaral, nothing is impossible. Tandaan niyo ho yan. So, let's go on directly sa ating salaysayin hingil dito sa mga kagamitang nakikita ninyo sa inyong harapan na aking bibigyang kapaliwanagan base sa aking nalalaman at sa mga naituro sa akin ng aking maestro at mga nakausap ko before na mga matatanda na sa larangan. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik and let's get on with our explanation. And I do hope makarelate kayo dito kasi ang akin namang ini-explain ay base sa sarili kong kaalaman at napaubra. At ito naman ay walang pilitan kung ito ay ipapaliwanag ko sa inyo. Nasa sa inyo na kung paano nyo dadalhin at kung paano kayo mag-acquire. Maghanap kayo ng totoo at makatuwirang maestro na magtuturo sa inyo ng mga bagay-bagay hingil sa mga yan. Sa iba kong video, meron din akong post na mga ganyan. So, bahala na lang kayong umalam, umintindi at mag-aral. May magturo man sa inyo or self-study. So, let's go on with our topic for today. Ito ay Infinito Dios. So as you can see, medalya ho siya. Ayan. Makikita ninyo sa likuran ang kanyang mga abbreviation na letra. Ang mga letra hong yan ay may mga basag. At may mahabang panalangin ang Infinito Dios. So kung gusto ninyong aralin ang tungkol dito, ito ho ay didibusyonan nyo ng 49 days kung lalaki at 48 days naman kung babae na walang palya.
Ang pagdedebosyon ho nito ay sinasagawa sa umaga at sa gabi. Ayon sa matatanda, 6 a.m. at 6 p.m. Pero sa aking ganang pagkakaintindi, at ito naman ay nagawang ko din bigyan ng panalangin, any hour will do. Basta't ang usapan lang dito ay hindi ka makakalimot ng iyong panalangin or else uulit ka sa umpisa. Komo na ho ito, Infinito Dios, kagaya ng Trespico or Atartar. Ito ho ay malawakang gamit sa gamutan, depensa, eksorsismo, at kung ano-ano pa. Malawak ho itong Infinito. Nasa sa inyo na nga lang kung papaano ninyo sasaliksikin ang iba pang nakatagong gamit maliban sa aking nabanggit. Ito naman ho ay baon ng nyog na walang mata or walang isang mata, plain lang ho siya. Ayon sa kasabihan ng mga nakatatanda o yung malawak na ang eksperyensa sa larangan, ang walang matang bao daw ay gamit sa tagabulag. Oo. Pero nagagamit din ho ito sa business. Depende sa kung anong nakapalaman dito sa bao dahil ho ito'y pinapalamanan ng mga mutya, mga dignum, at mga salitang Latin, Tagalog, or English na nakasulat sa papel na binibilot. Pinapalamanan din ho ito ng mga quartz at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na makukuha mo sa kalikasan na iyong hahanapin sa kabundukan. So, depende sa palaman ng baong may mata or walang mata ang ikauubra nito sa inyong paggagamitan. Pero ang main na gamit talaga ng baong walang mata ay sa tagabulag para hindi kayo makita ng mga taong may tangka na hindi maganda sa inyo. Kung kayo man ay nasa loob ng inyong tahanan or kasamang mga pamilya ninyo at kasadong-kasado at dinidibusyonan nyo palagi ito 2 to 3 times a day sa isang araw at araw-araw, sure ball na kayo mapoproteksyonan nito kasama ng inyong pamilya at tahanan. Pag sinabing tagabulag, hindi naman siya literal na mawawala kayo sa harapan, kundi yung mga taong may tangka sa inyo ay matutulala, mawawaglit ng kaisipan kahit makasalubong ninyo ay parang wala lang. In short, sila ay natutulig. Ganun ho yun. Pero at some point, pwede rin kayong mawala sa kanilang harapan na parang mahika na nag-snap lang kayo ng inyong fingers ay wala na kayo. Oo, totoo yun. Wala yung halong biro or what, or pagmamalaki o pagmamayabang. Ngayon kung gusto nyong mapatunayan yan, kayo mismo ay gumamit at magdebosyon. Kagaya niyang Infinito Medal, dinidebosyonan din to ng 49 days sa lalaki at 48 sa babae. So yun ho ang gamit nito. At liwas din to sa mga barilan or pagtatangka or ambush, basta't suot nyo lang. Ito naman ho ay medyo may kalumaan na kaya may mga dumi-dumi na siya. Isang koleksyon ko rin. Ang tawag sa medalyang ito ay parham. So as you can see, ang kanyang mga salita ay nakaikot sa medalya at may cross sa gitna at mayroong pyramid na design sa gitna na may mata o trespico. I hope you can see it clearly at nagbablind ang aking camera sa cellphone. So ayan ho siya. Ayan ho yung kanyang mga basag at dito sa tabi ang mga letra. Ngayon, ang gamit ho nitong parham ay sa depensa rin ho. Kontra barilan, kontra pagtatangka.
at gamit din tong panliwas sa mga malignos sa inyong kapaligiran. Kagaya na sinasabi ko, dinidibusyonan din to ng 49 kung sa lalaki at 48 kung sa babae. Ito yung isang medalyon na mahirap mahanap. Bihira kasi itong parham. Hindi ko naman sa sinasabing hindi siya popular, pero bihira ang nagtatanga nito. Ewan ko rin lang ho sa ibang mag-aanting. Pero kung ako ho ang tatanungin ninyo at base sa aking nakaugnayan na from the past at sa aking maestro, ayon sa kanyang kwento at pagsasalaysay at mga kasama niya na nakaharap ko na rin, bihira ho nagtatanga ng ganitong medalya. Pero ito ay isang medalyang napakalakas din kapag inyong nabuhay at dinibusyonan at pinaniniwalaan. Ito naman no ang tinatawag na infinito. Just like that, ito ang tinatawag na infinito hangin. Ang Kristo na may kamay na pakpak. Sa akin nung pagkakaalam, ang infinito hangin or ewan ko kung tawag nung iba'y infinito release ba? Ewan ko kung magkapareho sila. Paki-notify naman ako kung totoo na isa lang sila, infinito release at infinito hangin. Bale ito ho ay infinito hangin. Yan, nakikita nyo naman sa kanyang drawing. Kagaya din yan itong infinito Diyos. Well, sa aking pagkakaintindi, iba pa rin ho ang itsura ng infinito release. Ewan ko rin lang ho. Doon sa talagang nakakaalam at nagsusuot or gumagamit ng infinito Diyos na medal. So, ayun. Bale, ito ho yung tinatawag na Kristong may pakpak. Kumbaga, medyo hindi na makita yung inscription niya na Latin word sa harapan at silikuran dahil sa katandaan na. Ito ay isang collection ko rin na bigay sa akin ng aking maestro 6 years ago at aking pinakikiingatan. Hindi ko to pinalilimusan or binebenta. Itong medalyang ito ay hayag na. Kagaya niyang parham, bibihira din na nagtatanga nito. Ewan ko lang doon sa mga parting Visayas at Mindanao. So ang gamit naman ho nito ay all around din. Kagaya niyang infinito Diyos. Pero ang main purpose nito ay pangontra sa mga eksorsismo. Ito ho ang gamit. Pangontra sa mga mangkukulam, mambabarang, maninigalpo, manggagaway, manguusog. Ito ho. Just like the Atardar medal. Ito ho ay mayroong mga debosyon din. At kagaya ng sinasabi ko sa naunang paliwanag ko, 48 to 49 days kung babae o lalaki ka. Basta ang labanan lang ho sa debosyon, huwag kayong titigil. Kasi once na nakaligta kayo sa isang araw, ibig sabihin nun, uulit na naman kayo. Kung hindi ho ako nagkakamali, gumugugol ng 1.5 na buwan o 2 buwan ang pagdedebosyon kung 48 or 49 days. Yun ho aking pagkakaalam ha. Kasi hindi ko naman din ho binibilang. So, correct me if I am wrong. Gamit din ho to sa mga depensa sa barilan. Kumbaga tagulibas. Na pag binaril ka, ayon sa nagsusuot nito, makikita mo yung bala nagrarush sa iyo pero bigla na lang maglalaho, magiging usok. Or tatama sa iyo, lalampas pero parang wala lang. Or malalaglag sa iyong harapan ng bala. At yung isa, tutukan man kayo ng malapitan o malayuan, hindi puputok ang baril kahit anong gawing kalbit. At kapag pinilit ng babaril, madidisgrasya yung babaril sa inyo. Kahit sabihin nyo pang hindi nyo kita yung babaril sa inyo or yung sinasabing i-snipe kayo, basta't suot nyo to at dala ninyo. Yung sniper na dadali sa inyo, siya ang madidisgrasya, believe me. Kung paano to pagganahin at gamitin,
Nasa sa inyo. Kapag kayo nakahanap ng taong magtuturo sa inyo ng tamang proseso sa paggamit nito. Pasensya na nga lang at hindi ako nagtuturo. Nagbibigay impormasyon lang ho ako. Kayo na ang bahala na umalam ng lahat-lahat. Ang tawag naman ho dito ay bote garapa. As you can see, may mga papel na binilog na nakalagay sa loob ng bote at kung ano-anong mga sangkap. Makakakita kayo nito sa mga online na spiritual group na either pinalilimusan o binebenta. So, ayoko na lang magsalita doon sa mga nakikita kong yon. Pero sa tingin ko naman, effective at nagana. So ito ho, ang gamit nito ay same thing din sa lahat ng aking mga nabanggit. Pangontra, pangliwas, disgrasya, aksidente, signos, planetas, at dilubyo sa kapaligiran. Ito ay nire-ritualan. After nyong mailagay sa boteng ito yung mga sangkap na kailangan at yung mga dasal na nakabilot sa loob ng papel na iyan at malagyan ninyo ng langis. By the way, ang nilalagay hong langis dito ay langis ng nyog na walang mata or isang mata na dinasalan din at ginawa sa Biyernes Santo. Mahal na araw sa ganap na alas 3 ng hapon or alas 6 ng hapon after ng nobina. So yun ho. Alam na ho yan ang mga gumagawa ng ganitong gamit, yung mga mag-aanting, yung mga maestro sa larangan, alam na nila kung paano mag-create nito. So sa magtatanong, again, if binebenta ko ito, well, hindi ko ho ito binebenta at hindi ko pinalilimusan dahil ito'y gamit ko. Hindi ho ito koleksyon, kundi talagang natural na gamit na aking pamproteksyon, na ako mismo ang gumawa. At kung magtatanong kayo sa comment, kung ako'y nagagawa at kayo ay gusto magpagawa, well, kung kayo'y kapitbahay ko at walking distance lang, malamang igawa ko kayo. Pero kung kayo'y tawid dagat at babiyahe pa ng 10 oras, ay maghanap na lang ho kayo ng malapit-lapit na pwede magawa sa inyo ng ganito. Dahil ho ang paggawa ng ganito at mailagay ito sa boteng ito ay hindi ho biro. Hindi ho ito yung ginawa ng isang araw, after 2 hours ay tapos na. Hindi ho ganun ang proseso dito. Dahil marami pang isa sa alang-alang at ito'y nire-ritualan din after ma-finish lahat at mailagay dito sa loob. So ang gamit naman ho nito ay taguliwas, pangontra sa mga negatibo sa kapaligiran, be it tao or espiritu, at tagabulag din kung kinakailangan. So ito yung isa sa mga matatandang gamit espiritual na pandepensa. Ang tawag ko dito para sa mga baguhan at hindi pa alam ang tahakin sa larangang espiritual, ang tawag ko dito ay botelya o bote de guerra. Kasi ito ay panliwas sa mga labanan, sa mga nagtatangka sa inyo ng hindi maganda, sa madaling salita sa mga negatibo. So ayan ho yung purpose niyan. Ito naman ang libreto ng Encanto de Dios na aking na-acquire sa aking maestro. Ngayon, hindi ko nabubuklatin sa inyo kung anong nilalaman nito dahil doon sa mga matatandang mag-aanting na nakasubscribe sa akin dito o may alam, alam na nila kung anong nandito. Kung anong pinapaloob nito. Ang Encanto de Dios ay hindi ho purong kanan. Let me get this straight to you. Kung inaakala ng iba na manggagamot ay ito'y purong kanan, well, nagkakamali kayo. Ang mga nakasulat ho dito ay kaliwa at kanan. Nasa sa inyo na lang kung papaano nyo gagamitin at kung saan. So, makapangyarihan ang mga nakasulat dito.
May mga kapaliwanagan din naman, pero nasa sa inyo kung papaano nyo ito paggaganahin at kung saan ang paggagamitan. Yan ho ang usapan. Dahil ito ho ay siguro sa mga newbie mapanganib kung hindi nyo pa alam. At kung kayo matatakutin at kung kayo walang tiwala sa inyong sarili, delikado to sa inyo. Pero kung buo ang loob ninyo at alam niyo yung mga consequences at handa kayong sumugal, may mapalaman kayo o wala, then ito isang bagay na babasahin lang para sa inyo. So yun, para sa akin ho, ganun yun eh. Ganun kasi ang mindset ko, hindi ako kagaya ng iba. Kasi nasa tao din lang ho yan. Kapag ginamit mo sa masama, mapapasama ka. Kung ginamit mo sa mabuti, mas mapapabuti ka. Kahit pa yan ay kaliwa. Ewan ko, sinasabi lang nilang kaliwa yan kasi black magic daw, dark, what you say, what's this, dark energies, mga ganon. Kasi hindi nila alam at takot sila, kaya ganon yung binibigay nilang panuntunan. Wala hong black, walang white. Lahat ho ay balanse. Kagaya ng lagi ko sinasabi, nasa tao lang kung paano gagamitin, paano pauubrahin. Kasi kahit ho kanan, nakapangyarihan, kapag ginamit mo sa masama, mapapasama ka. Ganon ho ang batayan dyan. Kapag yan ay black magic, gamitin mo yan sa mabuti, mas mapapabuti ka palalo. Kasi yung itiman, ginamit mo sa mabuti at pagtulong, which is the kind of thing na gusto ng mga kaliwa. Ngayon, pag ginamit mo yan sa kasamaan, ay mas lalo kang mapapasama. Bakit? Ganito lang ang logical niyan eh. Naman nila masama na nga kami at binagsak kami sa kailaliman ng lupa. Bago yung kapangyarihan namin, gagamitin mo pa sa masama. Ay sino bang tatamaan at puputukan? Kami din. So ganyan lang ho ang basic logical mindset. Hindi porket kaliwa ay kaliwa at makakasama. Nasa sa inyo ho yan. Kung paano ninyo pauubrahin, paniniwalaan at gagamitin. So, yun lang ho ang masasabi ko sa oras at araw na ito na munti at maikling pagbabahagi, and I hope na nakapulot kayo ng konting aral dito sa aking binahagi ngayon. And please do like, share, and subscribe to my YouTube channel, Christom76, so that dadami ang ating follower at marami pa tayong mabibigyan ng mga makabuluhan at maayos na kuro-kuro. So hanggang sa muli po uli, and magandang tanghali po sa ating lahat at maraming salamat.